Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Naalala ko nung kaarawan ko nung ika-12 gulang. Binigyan ako ng birthday party ng mga magulang ko. At ang pinaka hindi ko malilimutan, ang regalo ng aking ina ay isang 3-month-old puppy, teacup size Pomeranian at sable color. Hindi ko mapigilan na mapangiti dahil labis akong nakukyutan sa aso. Alisa, kailangan maging responsable ka. Ikaw ang bahala sa potty train at food, okay? Sabi sa akin ni Mama. Opo Mama, kayang-kaya ko po, promise. Sagot ko nang nakangiti. Okay anak, happiest birthday. Wika ni Mama sabay hinalikan niya ako sa noo. Tinulungan ako ni Mama na mag-potty train. Meron akong tray na nilagyan ng pipi pad para doon ko turuan ang aking bagong cute na alaga. Aaminin ko, nakaramdam ako ng pangamba dahil baka hindi ko magampanan ang tungkulin ko para kay Aki na ipinangalan sa aking alagang aso. Ngunit sa paglipas ng panahon, naturuan ko itong mag-potty train sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi na ito nagkakalat na siya namang ikinatuwa ko. Meron kaming maliit na bakuran. Dito kami naglalaro ng habulan sa tuwing uuwi ako galing sa paaralan. Paminsan-minsan, kasama ko ang aking ama na pinapasyal si Aki sa park o minsan kapag nagpupunta kami sa beach. Nag-iisa lamang akong anak kaya nakakaaliw na meron kaming alaga. Marami kaming masasayang alaala bilang isang pamilya. Sa bawat Christmas photo, pagdiriwang ng aming mga kaarawan, palagi namin kasama si Aki. Ngunit lumipas ang panahon nung ako ay 2nd year high school. Dito namin natuklasan na merong sakit ang aking ina. Wala pang 1 taon nung natuklasan namin ito. Siya ay kinuha na ng Panginoon dahil sa sakit na cervical at ovarian cancer. Napakalungkot dahil naulila na ako kaagad sa aking ina. Hindi na niya ako nakitang nagtapos ng sekundarya o kahit yung makita niyang naka-prom dress ako. Sa mga pagdadalamhati ko, ang karamay ko dito ay si Aki. Sa totoo lang, siya ang nagpagaan ng aking kalooban at pangungulila ko kay Mama. Hindi lang ako ang natulungan ni Aki na mapagaan ang loob, pati na rin si Papa. Nabawasan ang pag-iyak ko gabi-gabi. Paminsan-minsan nakukuha kong tumawa. Sa unang taon ng Paskong ipinagdiwang na wala si Mama. Kaming dalawa ni Papa ay parehong namumuo ang luha nung kami ay nagtatayo ng Christmas tree. At ilang saglit, nakita namin si Aki na may kagat na bola, bilugan ng mga mata yung bang puppy dog eyes. Na sa tuwing nakikita ko na ganito ang kanyang ekspresyon, pinapakita niya ang pinaka-cute niyang muka na inosente sa mga nangyayari sa kapaligiran o nais niyang mapawi ang kalungkutan sa aking mga mata. Kaya naman sa tuwing lalapit siya sa akin na may bit-bit na bola, alam ko na nais niyang gawin ang makipaglaro upang mabaling ang lungkot kong nadarama, pansamantala na tila ba siya ang nagsasabi sa akin na, "Kaya mo yan, Alisa, maging matatag ka at huwag susuko." Kaya sa bawat dilim, lungkot, bighati o saya, si Aki ay laging nasa tabi ko. Napakatapat na kaibigan, kasama at pamilya. Kung minsan, sumasagi sa isip ko na pakiramdam ko, nagkatawang taong muli si Mama sa pamamagitan ni Aki. Siya ang nakaisip ng ideya na regaluhan ako ng aso nung kaarawan kong iyon. Na tila ba nahulaan niya na maaga siyang lilisan sa mundo at para hindi kami masyadong malungkot ni Papa, iniwan niya sa amin si Aki. 6 na buwan bago ako magtapos ng sekundarya at 2 taon mula noong lumisan si Mama, si Papa ay nagkaroon ng bagong kasintahan. Hindi ko naman ito kinontra dahil alam kong malungkot din si Papa at nais ko din na siya ay maging masaya. At isa pa, ako ay malapit ng magkolehiyo. Titira ako sa isang dormitoryo para makatipid sa pamasahe, iwas sa biyahe at traffic. At kapag umalis ako, matitiyak kong malulungkot si Papa. Sa katunayan, inilihim ni Papa sa akin ng ilang mga buwan ang kanyang kasintahan sa pag-aakalang hindi ako magiging pabor dito o hindi ko maiintindihan ang kanyang ginawa.
Nagantay siya ng tamang panahon para sabihin ito at ipinagtapat sa akin ang totoo. Ngunit nagulat siya nung makita niya ang reaksyon ko na ayos lamang ito sa akin. Natanggap at naiintindihan ko kung bakit. Maraming salamat anak. Akala ko magagalit ka. Sambit niya sabay niyakap ako ng mahigpit. Pa, tayong dalawa na lang po. Kaya kung ano po ang makakapagpasaya sa isa't isa, susuportahan ko po, sagot ko. Nung unang kita ko sa karelasyon ni Papa, siya ay palangiti, mabait, maasikaso, at nakita ko na gusto niya din si Aki kaya naman hindi ako nabahala. Dahil maiksi lamang ang panahon na magkasama kaming dalawa, hindi ko kaagad na natuklasan ang kanyang tunay na pag-uugali. Nung nakatapos ako ng sekundarya, lumipat ako kaagad sa dormitoryo. Subalit, hindi ko maaring dalhin si Aki sa aking inuupahan dahil bawal ang aso sa nasabing tirahang iyon. Kaya naiwan siya sa pangangalaga ng bago kong madrasta habang wala ako at si Papa naman ay nagtatrabaho. At kada tuwing Sabado at Linggo umuwi ako sa aming bahay. Dito ko lamang nakikita at nakakasama ang aking ama pati na din ang aking alaga. Napansin ko na malungkot si Aki. Hindi na siya tulad ng dati na masigla at mahilig makipaglaro. Unang naisip ko, baka nalungkot siya nung pag-alis ko. Marahil siya ay nabigla at nakaramdam ng pagkaabandona, lalo na't nagtatagal lamang ako ng 2 araw sa bahay. Ngunit makalipas ang ilang buwan, walang pagbabago. Sa katunayan, nangangayayat ito. Dito na ako kinabahan at dinala siya sa veterinaryo. Napag-alaman ko na meron siyang sakit at kailangan niyang maggamot. Kaya naman pala siya nangangayayat dahil siya ay may sakit. At bago ako umalis, ibinilin ko ito sa aking bagong madrasta. Akala ko, iyon ang problema na merong sakit si Aki kaya siya matamlay. Ngunit nung pagbalik ko muli pagkaraan ng 1 linggo at pagbisita sa veterinaryo, nagtanong sa akin kung pinapainom ito ng gamot dahil meron itong bacterial infection na kailangang agarang gamutan at iba pang gamot na iinumin para sa ibang sakit. Dito na ako nagtaka kung paano nga ba inaalagaan ng madrasta ko si Aki. Nung umalis ito, naglagay ako ng patagong CCTV sa bahay para tingnan kung ano ang nangyayari kapag wala ako at si Papa sa bahay. Mahirap magbintang lalo na kapag walang ebidensya. Nais kong makasiguro na tama ang aking hinala. Umaasa ako na hinala ko lamang ito, na ako lamang ang nag-iisip ng masama sa madrasta ko dahil ayaw ko naman na siraan ko siya sa aking ama o maapektuhan ang relasyon nila ni Papa. Sa loob ng paghihintay kong makabalik, ipinagdarasal ko na sana hindi niya makita ang CCTV na itinago ko. Sa tingin ko, iyon na ang pinakamahaba, pinakamatagal kong araw na paghihintay. Awa ng Diyos, hindi nakita ng madrasa ko ang itinago kong kamera at nakarecord ang buong 1 linggo na iyon. Ngunit bago ko pa matuklasan ito, maaga akong nagtungo sa bahay. Nung huling klase ko ng Biyernes ng hapon, hindi na ako umuwi sa aking dormitoryo at dahil natapos ang aking klase ng 2:00 ng hapon, nagdesisyon akong dumiretso ng uwi sa bahay. Subalit, nung pagdating ko, laking gulat ko nung matuklasan kong wala sa bahay si Aki, maging ang aking madrasta. Hindi lang yan, ang bahay ay napakadumi, mga iniwang hugasan at maraming aligasgas sa sahig. Dito na ako nataranta dahil hindi ko alam kung saan hahagilapin si Aki. Kaya dali-dali akong nagsisigaw ng pangalan ng aking aso upang simulang hanapin ito. Hindi ko namamalaya na tumutulo na pala ang luha ko habang isinisigaw ang pangalan niya. At nung makadaan ako sa pang-5 bahay, may narinig akong tumawag ng pangalan ko. Alisa, iha, tawag nito. Pagtingin ko, bit-bit nito si Aki. Alisa, nakauwi ka na pala. Sambit nito nung lumapit ako sa kanya na may luha sa aking mga mata. Pasensya na po, akala ko po kasi nawawala si Aki. Humihikbi kong sabi at pinunasan ang luha. Bakit po pala nasa inyo si Aki? Tanong ko. Kasi kaninang umaga, nagkataon na papalabas ako papuntang palengke. Tapos nakita ko si Carmen, sinipa niya palabas ng gate si Aki at saka isinara yung gate. Nakita ko yung aso kinukuskus yung gate,
Tapos nagsimulang maglakad. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko si Aki at bala kong ibalik sa bahay niyo pag uwi ng papa mo. Kwento nito. Buti nga nandito ka na, pinakain at pinainom ko na ng tubig. Pero mukhang mahina si Aki. May sakit ba to? Dagdag niyang tanong. Ikinuwento ko sa kanya ang sitwasyon ni Aki at saka siya nagbigay ng payo sa akin. Ayon sa kapitbahay ko, ang mga aso ay nade-depress kapag iniiwan ng amo at kaya ito nagkasakit. At base sa kanyang nakita, mukhang hindi maganda ang trato ng madrasta ko kay Aki. Kaya mas lalo itong nakapandagdag sa stress kaya hindi gumagaling. Marahil na bigla sa biglaan kong pagkawala at nagpalala pa ng sitwasyon nung makaranas ng pang-aabuso. Nagpasalamat ako at dumiretso kami sa kanyang veterinaryo na nagsabing hindi bumubuti ang lagay niya dahil hindi nagagamot ng maayos. Kaya naman magmula nung araw na iyon, nagdesisyon akong bumalik sa bahay. Hindi bale nang matagal ang biyahe ko araw-araw. Ang mahalaga, makikita ko si Aki sa aking pag-uwi at paggising sa umaga. At base sa nakita kong recording, tama nga ang hinala ng kapitbahay ko. Meron doon sa video na sinipa niya ito at meron pang isinubsob sa sahig yung muka dahil naihi ito sa sahig. At hindi na ako nagtaka na hindi niya pinapainom ito ng gamot at pinapakain ng maayos. Bukod dito, napag-alaman ko din na madalas din siyang wala sa bahay. 1 oras matapos ni Papa umalis para pumasok, siya ay susunod o minsan aalis ng mga tanghalian. Matapos nito, darating siya 1 oras bago si Papa nakatakdang dumating at dito na siya maglilinis at aayusin ang mga kalat niya. Sa buong maghapon, hindi niya napapakain ng maayos si Aki na isa pa ding dahilan sa pagkakasakit nito. Dito ako tumawag kay Papa. Ipinaliwanag ang lahat. Akala niya na alagaan ito ni Carmen dahil wala naman itong trabaho at walang gagawin kundi alagaan si Aki. Pero maging iyon, hindi pa niya nagawa. Hindi niya akalain na pakitang tao ito dahil sa tuwing dumarating siya at tinatanong niya si Carmen kung kamusta ang araw nito at ang palaging sagot ni Carmen sa kanya ay, wala naman, dito lang ako sa bahay nakatambay. Nahalatang siya ay nagsisinungaling. Umuwi si Papa ng maaga nung araw na ding iyon para makita niya ang bahay at ang kalibin niya na wala doon na nagpapatunay na nagsisinungaling lamang ito. Anak, pasensya ka na. Hindi ko akalain na ganito. Sorry din Aki, sa sobrang abala ko sa trabaho, hindi na kita naasikaso. Malungkot na wika ng aking ama at hindi na ako nagsalita at niyakap ko lamang siya na natitiyak kong alam na niya ang ibig kong sabihin. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Carmen nang madatnan niya kaming nasa bahay. Sa gilid ng garahe, nakalagay sa itim na plastic ang mga gamit niya na inimpake ni Papa. Sinungaling kang babae ka? Pinagbuhay kitang prinsesa at iisa na lang ang trabaho mo? Gasino lang naman ang pagpapakain at pag-aalaga sa aso hindi mo pa magawa. Galit na sambit ni Papa. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Dagdag ni Papa. Ano? Nahihibang ka na ba? Aso lang yan, hindi naman importante. Tsaka buhay pa naman yan. Dahil lang sa aso nagkakaganyan kayo, ang OA naman. Pagtataas ang boses ni Carmen. Oo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Nahihibang na akong nahihibang dahil mas pipiliin ko pa ang aso kaysa sayo. Hindi mo alam kung gaano siya kaimportante sa aming pamilya. At kahit balibaliktarin mo ang mundo, hindi ako magdadalawang isip na piliin si Aki sa'yo. Biglang sagot ni Papa. Sumigaw ito tsaka binitbit ang kanyang bag. At sa kanyang pag-alis, pasigaw niyang sinabing, mas masahol pa sa hayop yung ginawa niya sa akin. At maya-maya pa, biglang nagbago ang tono ng boses at nagmamakaawa na huwag siyang paalisin. Pero hindi na siya tinanggap ni Papa. Simula noon, bumalik ako sa aming tahanan na tinapos lamang 1 semester at lumipat ng paaralan na malapit sa aming tahanan para hindi ako masyadong mahirapan sa biyahe. Samantalang si Aki naman ay nanumbalik ang sigla at gumaling. Batid kong hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng pananaw hinggil sa mga hayop. Pero para sa akin, daig pa nila ang mga tao. Tapat at laging nasa tabi mo anumang oras. Nahanda kang damayan sa bawat sandali ng buhay, malungkot man o masaya.
Tunay nga silang matatawag na kabilang o miyembro ng isang pamilya. Pangalawang video. Nang dahil sa tsokolate, may isang nilalang ang nagligtas ng buhay ko. Lumaki ako sa isang baryo sa labas ng Metro Manila. Sa tingin ko ay maaari akong tawaging isang tipikal na Pilipino. Masaya akong nakikipaglaro noon ng tagu-taguan at tumbang preso kasama ang mga batang kasing edad ko noon. Pumasok din ako sa paaralan at nag-aral din ng mabuti. Pero sa tingin ko, mas madami ang laro na ginawa ko kaysa mag-aral. Madalas namin inaasar ang mga kaklase naming babae dahil nahihiya kaming aminin na may gusto kami sa kanila. Pagkatapos ko naman magtapos sa kolehiyo, ay nakapagtrabaho ako sa isang architect's office bilang isang manager. Ako ang naatasan na maglakad ng mga dokumento sa munisipyo para mapahintulutan ang itatayong infraestruktura o bahay. Halos lahat ng nilalang sa buong mundo gusto ang tsokolate at isa na ako doon. Tsokolate ang isa sa pinakapaborito kong pagkain. May isa akong karanasan na hindi pangkaraniwan at talagang nagpabago ng aking buhay. Nangyari ang lahat ng iyon dahil sa isang palaboy na babaeng nakilala ko habang papauwi ako galing sa trabaho. Isang araw habang naglalakad ako papuntang sakayan ng jeep, ay dumaan ako pansamantala sa isang convenience store upang bumili ng tsokolate at palaman na peanut butter. Ewan ko ba kung anong meron at gustong-gusto kong kumain ng tsokolate noong araw na iyon, kahit noong pagkadating ko pa lamang sa trabaho. Kaya nung pagkabili ko ay agad kong nilantakan ang tsokolate. Kasalukuyan kong ninunguya ang tsokolate sa bibig ko at binubuksan ko naman ang isa pa nang bigla kong napansin ang isang dalagita na nakaupo sa may gutter ng kalsada. Halata kong palaboy siya sapagkat napakadumi at gula-gulanit na ang kanyang suot. Wala din siyang sapin sa paa noong mga oras na iyon at mukha ding sirang walis tambo ang kanyang buhok. Napansin kong nakatitig siya sa tsokolating hawak ko. Pero nagkunwari akong hindi ko iyon napansin kaya umalis na ako at hindi na nanatili pa doon dahil baka lumapit siya sa akin at hingin niya ang kinakain ko. Hindi naman siya nanghingi noong nakatayo ako doon, ngunit hindi ko naman makalimutan ang kanyang muka. Palagi siyang tumatakbo sa isipan ko hanggang sa aking paghiga. Parang may kakaiba sa babaeng iyon na hindi ko mawari. Natatakluban man ng buhok ang kanyang muka, ngunit napakamaaliwalas pa din ito. Napakakintab din ng kanyang mga labi marahil sa paulit na paglalaway dito sa tuwing nakakakita siya ng masasarap na pagkain. Nakatulog na ako ng mahimbing at nakalimutan ko na siya kinabukasan. Nung papasok na ako galing trabaho, dumaan ako muli sa convenience store at hindi ko na siya nakita. Subalit, nung ako'y pauwi nung gabing iyon, nasilayan ko at nakaupo sa parehong pwesto kung saan ko siya unang nakita. Sa pagkakataong ito, naglakad ako ng dahan-dahan para maobserbahan ko siya. Napansin kong hindi siya namamalimos o humihingi ng pagkain. Bagkos, nakatingin lamang siya sa mga tao. Siguro nahihiya siya o kaya naman naghihintay na alukin siyang merong mag-abot sa kanya ng pagkain. Bumili akong muli sa convenience store ng 2 bar na paborito kong tsokolate at ganoon ulit siyang nakatitig sa kinakain ko. At syempre, pakiramdam ko na baka manghingi siya kaya muli akong umalis sa kinatatayuan ko na parang wala akong pakialam sa kanya. Hihingi ba siya sa akin ng tsokolate o pera? Sa isip-isip ko. Muli, gaya nung nakaraan, wala siyang sinabing kahit ano at muli, hindi na naman siya maalis sa isip ko buong gabi. Sa tingin ko, nasa high school pa lamang ang edad niya. Natitiyak kong mas matanda ako sa kanya ng 5 o 7 taon. Naalala ko nung kaedad niya ako ay wala pa akong pakialam sa mundo. Ang tanging iniisip ko lamang noon ay ang paglalaro at kung anong merienda ang kakainin ko. Mas lalo akong naawa sa kanya dahil sa murang edad ay naranasan na niya ang kapaitan ng mundo. Magsisinungaling ako sa sarili ko kung ikakaila kong hindi ako nagagandahan sa kanya. Sa tingin ko, sa ilalim ng kanyang madungis na muka, madungis na pananamit at anyo, kapag binihisan mo iyon
ay tiyak kong maganda siya. Nung gabing iyon ay hindi ako nakatulog at nagplanong magbibigay ako sa kanya ng pagkain sa susunod na makita ko siya dahil pakiramdam ko na konsensya ako nung mga nakaraang engkwentro namin. Hindi ko mapigilan mag-imagine na mausisa ang magiging reaksyon niya kapag ibinigay ko sa kanya ang tsokolate. Kinabukasan ay nagmamadali akong tapusin ang trabaho. Agad akong nagtungo sa bilihan ko ng tsokolate na kung saan siya madalas nag-i-standby. Subalit, bigo ako. Hindi ko siya nakita doon. Ang sakit ng puso ko noon, para akong isang batang umaasang may matatanggap na pasalubong pero walang natanggap. Dismayado ako. Pakiramdam ko para akong nakikipag-date sa isang babae at hindi ako sinipot. Pumasok pa rin ako sa convenience store at sa pagkakataong iyon ay bumili ako ng 5 pirasong bar ng tsokolate. Sa tingin ko ay kakainin ko na lang ang lahat ng iyon para maibsan kahit papano ang kakulangan na nararamdaman ko dahil hindi ko siya nakita. Paglabas ko ng convenience store ay nanlaki na halos lumuwa ang aking mga mata sa gulat dahil nandoon siya muli sa palagi niyang pwesto. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko na daig ko pa ang nanalo sa loto nung makita ko siya. Habang pinagmamasdan ko siya, parang may maliliwanag na ilaw na kumikislap sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng hiya nung aalukin ko siya pero hindi ako nagpatinag at naglakas loob akong lumapit sa kanya. Hi, sa tingin ko ay naparami ako ng nabili na tsokolate. Gusto mo ba? Hindi ko kasi ito mauubos, sabi ko sa kanya. Umaliwalas bigla ang makulimlim niyang muka at ngumiti siya ng napakatamis. Sabay sabi ng, "Opo, maraming salamat po." Nagpapasalamat siya sa akin sabay tayo. Ibinigay ko sa kanya ang 3 at itinabi ko ang 2 para sa akin. Paborito kong tsokolate kasi ito eh. Ito ang nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako. Dagdag ko pa. Natawa naman siya ng kaunti at muling nagpasalamat. Bye! Hanggang sa muli nating pagkikita. Bigla akong sambit. Tumalikod na ako at naglakad. Bigla akong napatigil sa aking hakbang dahil nagtataka ako kung bakit ko sinabi na magkikita kaming muli. Kasabay nito ay ramdam na ramdam ko ang kasiyahang nadarama ng dalagita. Magmula noon ay palagi na akong dumadaan sa pwesto niya at palagi din akong nagdadala ng makakain para sa kanya. Kahit nga sa araw na wala akong trabaho ay sinasadya kong puntahan siya at binibilhan ko siya ng kanyang makakain sa loob ng convenience store. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko ang kwento ng buhay niya. Nagmula pala siya sa probinsya at nagtungo siya sa Maynila upang takasan ang mapang-abuso niyang lolo at lola. Iniwan daw siya ng kanyang mga magulang at nagtungo ang mga ito sa Maynila. Ngunit hindi na daw niya ito nakita at nakausap magmula nang lumisan ang mga ito. Naging miserable daw ang buhay niya sa kamay ng kanyang lolo at lola kaya napagdesisyonan niya na tumakas upang hanapin na din dito ang kanyang mga magulang. Sa pagluwas niya, habang siya ay nasa biyahe, ay napagtanto niyang tuluyan na siyang inabandona ng kanyang mga magulang. Hindi niya naiwasang mapaluha dahil hindi niya akalaing mararanasan niyang maging ulila at hindi alam ang gagawin. Kahit na napakadelikado at nakakatakot ang Maynila, para sa isang dalagitang gaya niya, hindi ito nagpigil sa kanya. Naisipan niyang umalis at magtungo sa pinakamalaking syudad ng Maynila. At hindi nagtagal, lumipat siya ng lugar dahil naiisip niyang kapag mas maliit ang lugar, hindi ito masyadong nakakatakot hanggang sa mapadpad siya sa convenience store na malapit sa sakayang pauwi sa tinitirhan ko. Noong unang beses ko daw siyang nakita ay halos 2 linggo na siyang nasa labas ng convenience store at 16 na taong gulang pa lamang siya. Kaya inosente pa siya at kulang ang kaalaman kung paano magpapatuloy mabuhay sa mundong ito. Hindi naman siya makabalik sa probinsya, kaya pinipilit na lamang niyang kayanin ang bawat araw. Matapos kong marinig ang kanyang kwento, ay labis akong naawa para sa kanya. Ilang beses akong nag-isip ng paraan kung paano ako makakatulong sa kanya. Hanggang sa naisip ko na maaari ko siyang kunin bilang katulong
upang may mag-alaga sa aking mga lolo at lola at nang may makatulong din si mama sa gawaing bahay. Sa totoo lang, ayaw ni mama na kumuha ng katulong dahil hindi niya gusto yung konseptong may ibang tao at isa pa, di daw ako matututo sa mga gawaing bahay. Kaya nag-isip ako ng estratehiya kung paano ko makukumbinsi ang aking ina na tumanggap ng isang kasambahay. Kaya ang naisip kong idahilan sa aking ina na sobra akong abala sa trabaho kaya kailangan namin kumuha ng makakatulong. Sinabi ko din sa kanya na malayong kamag-anak siya ng pinsan ng kaibigan ko ay naghahanap ng trabaho at dahil pinsan kunwari ito ng kaibigan ko ay hindi niya iisipin na ibang tao ito. Ayon ang aking plano pero syempre hindi naman totoo ang lahat ng iyon. Sinabi ko ang plano kong ito kay Leila, ang dalaga sa convenience store. At siya ay nagagalak pero kinakabahan din dahil nagsinungaling kami sa mga magulang ko. At gumana nga ang plano ko. Pumayag na din si mama dahil medyo nananakit na din daw ang katawan niya, dala ng katandaan. Sobra kong saya nung mga oras na iyon. Agad kong sinabi sa aking ina na dadalhin ko si Leila upang makilala nila. Kinakabahan ako dahil nagsinungaling ako sa kanila. Ngunit mas nanaig ang kasiyahan ko dahil hindi ko na aalalahanin masyado kung ligtas bang natutulog si Leila. Ikinuwento ko ang lahat sa dalaga at halos magtatalon ito sa tuwa. Bago ko pa man siya kausapin, nakabili na ako ng mga gamit na pamalit niya gaya ng damit, sipilyo, tsinelas, suklay at iba pa. Niyaya ko siya sa nirentahan kong maliit na apartment ng isang araw na nakita ko sa internet para doon siya maligo, mag-ayos at magpalit ng damit. Hindi ko pwedeng idiretso siya sa bahay baka ora mismo ay magbago ang isip ni mama. Iniwanan ko siya doon at sinabing babalikan ko siya pagkatapos ko sa trabaho. Nung nakabalik na ako, para siyang naging ibang tao. Napatameme ako nung nakita ko siya. Lumutang ang kanyang kagandahan. Hirap akong ibaling ang aking mga mata sa iba dahil kitang-kita ko ang kumukuti-kutitap niyang mga mata at napakalinis ng kanyang muka at damit. Nakalugay pero maayos na nasuklayan ang kanyang buhok. Pati ang kanyang mga kuko sa daliri at paa ay nagupitan din at malinis. Hindi na nakakapagtaka na agad siyang nagustuhan ng aking ina at natanggap din siya nung araw na iyon. Agad na ibinigay sa kanya ni mama ang maliit na kwarto malapit sa aming kusina. Medyo makipot ang lugar ngunit hindi niya iyon inalintana at lubos siyang nagpapasalamat. Hindi naman kami nadismaya dahil masipag ang dalagita at pakiramdam ko ay naging tama ang desisyon ko at magaan sa pakiramdam na nakatulong ako sa kapwa. Ang buhay namin ay bumalik sa normal at ang tanging iba lang sa pagkakataong ito ay kasama na namin si Leila sa aming tahanan. Naging matapat at maayos ang kanyang pagtatrabaho, magalang at maasikaso lalo na kila lolo at lola. Madalas ko siyang binibiro, siguro marahil ay may nararamdaman ako para sa kanya. Ngunit mas bata siya sa akin at parang hindi ito naaangkop tingnan. Kaya ibinabalik ko ito sa pinakailalim ng utak ko sa tuwing sumasagi ito sa isip ko. Hindi maganda sa pakiramdam sa tuwing sumasagi ito sa isipan ko dahil ayokong lumabas na nananamantala ako sa isang inosenteng dalaga. Kaya dumidistansya ako sa kanya pero nanatiling maayos at mabuti ang aming trato sa isa't isa at nag-focus ako sa aking trabaho. Paminsan-minsan, sinasamahan ko siya mamasyal sa mall, sa supermarket, maging manood ng pinakasikat na pelikula at syempre hindi mawawala ang pag-window shopping. Tumakbo ng mabilis ang oras at halos 3 taon na din siyang nagtatrabaho sa amin. Kasabay nito, habang patuloy ang pagsikat at paglubog ng araw, ay doon ko din napatunayan na totoo na ang nararamdaman ko sa kanya at hindi ito kathang-isip lamang. Kaya nilakasan ko na ang loob ko at kinompronta ko siya upang ipagtapat ang tinitibok ng aking puso at nalaman kong
Pareho kami ng nararamdaman. Noong araw na nagtapat ako sa kanya, ay niregaluhan ko siya ng isang gintong kwintas na may heart na pendant at nakaukit ang pangalang Eli at Layla. Lalaki ang kanyang mga mata at noong tinanong ko siya kung maaari ko ba siyang maging kasintahan, ay tuwang-tuwa siyang sumagot ng oo. Damang-dama ko ang marubdob niyang pagkakayapos, ang maliit at payat niyang mga balikat na may kasamang matinding init na dinaig pa ang pinakamainit na klima sa tag-init. Magmula noon ay palihim na kaming lumalabas na dalawa. Dumalas din ang kanyang mga dahilan upang makalabas ng bahay, gaya ng kunwaring may bibilhin o aayusin sa labas, pero ang totoo ay nagde-date lang kaming dalawa. Pinili naming dalawa na pansamantalang ilihim ang namamagitan sa amin dahil nag-iipon muna ako ng sapat na pera upang makabili ng isang maliit na apartment na malapit sa opisinang pinapasukan ko. Plano kong ipagtapat ang aming relasyon matapos ang 6 na buwan, ngunit may ibang plano ang tadhanang inilaan sa amin. Bago pa man dumating ang itinakdang oras, ay nabunyag ng aking ina ang lihim naming relasyon. Isang araw, nakita ni Mama ang 2 basket na labahan sa tabi ng washing machine. Yung isang maliit na basket ay para sa mga damit ni Layla. Sa hindi malamang dahilan, naisipan ni Mama na labhan ang mga damit namin, kaya ipinasok niya ito sa washing machine. Nalaglag yung takip ng sabong panlaba sa basket ng damit ni Layla at may napansin siyang maliit na kumikinang at nung inusisa niya ito, nakita niyang isang kwintas at nabasa niya ang nakaukit sa pendant na iyon. Galit na galit niyang sinigaw ang pangalan ni Layla upang hingin ang paliwanag tungkol dito. Tinanong ni Mama si Layla pero hindi man lang niya sinubukang pakinggan si Layla o hintayin man lang akong makauwi. Naunahan si Mama ng pagsiklab ng damdamin at agad niyang inisip na inakit ako ni Layla. Pinapagalitan niya at madaming nabitawang salita na hindi maganda. At dahil sarado ang kanyang mga tainga, inutusan niyang mag-empake ng mga gamit at pinaalis niya si Layla sa bahay. Nagmamakaawa ang nobya ko noong mga oras na iyon, ngunit hindi siya pinapansin ng aking ina. Kaya wala na rin itong nagawa kundi ang sumunod sa utos. Kinuha din ng aking ina ang kwintas ni Layla, maging ang cellphone nito, dahil akala niya nakuha ito ni Layla dahil sa paglalandi niya sa akin. Nung makauwi ako ay wala na si Layla. Tinanong ko ang aking ina kung anong nangyari, ngunit wala siyang sinabing kahit ano. Hindi ko siya tinigilan at halata sa aking boses, kilos at mukha na balisang-balisa ako, kaya napilitan na din siyang aminin ang nangyari. Nagalit ako sa kanya at napagtaasan ko siya ng boses sa kauna-unahang pagkakataon. Sumama ang loob ko sa kanya dahil hindi niya dapat ginawa iyon sa babaeng mahal ko at malapit ko nang pakasalan. Gulat na gulat siya nung marinig iyon at sinabing ginayuma daw ako ni Layla. Bago pa man siya matapos sa sinasabi niya, ay agad akong tumakbo palabas upang hanapin ang iniirog ko. Ang unang lugar na pumasok sa isip ko ay ang pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita. Habang tumatakbo ako ay hindi ko na namalayang may isang jeepney na nag-overtake habang ako ay tumatawid ng kalsada. Sa kasamaang palad, ako'y nabundol at mayroon akong natamong pinsala sa ulo pero agad naman akong nadala sa ospital. Dali-daling nagtungo sa ospital ang aking mga magulang at nung masilayan ako ng mama ko ng walang malay, hindi niya inalintana kung nasaan siya nung mga sandaling iyon at bigla niyang pinagsisigaw na napakademonyong babae ni Layla na gusto niyang akitin at kunin ang anak niya sa kanya. Daig pa ang nag-aalborotong bulkan ang bagsik ng kanyang pagkagalit kay Layla. Isinisisi niya ang lahat ng iyon sa dalaga. Dahil hindi mapakalma si Mama, binigyan siya ng pampakalma ng mga doktor. Agad din nagsagawa ng pagsusuri ang mga doktor upang tingnan kung gaano kalala ang pinsalang natamo ko sa ulo at kung paano ito gagamutin. Nung nagsagawa sila ng scan,
Nagulat ang mga doktor sa kanilang nadiskubre. Ang injury na natamo ko mula sa pagkakabundol ko sa jeep ay hindi malala at ilang linggo lang daw ay maaari na itong gumaling. Ang masamang balita ay nung natuklasan nila na may tumor ako sa utak. Nasa maagang yugto pa lamang daw ito at maaring idaan ito sa operasyon at malaki ang tsansang gumaling. Kailangan daw isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ang nakakagulat lang ay kung hindi pa ako na aksidente, ay hindi ko pa malalaman ang tumor na tumubo sa ulo ko. Wala akong naramdamang kahit anong sintomas. Maswerte pa rin daw ako dahil nalaman ko ito agad dahil kung hindi ay mataas ang tsansang ang tumor na ito ang kumitil sa buhay ko. Nahirapan ang aking mga magulang na intindihin at maproseso ang mga sinabi ng doktor. Unti-unting natauhan ang aking mga magulang at sa kanilang pagnilay-nilay ay hindi daw sinira ni Leila ang buhay ko kundi nailigtas pa daw niya ako. Sa paghahanap ko kay Leila, mas pinahaba pa niya ang buhay ko ng mas matagal. Sa totoo lang, napakabait ni Leila at wala akong narinig na reklamo o inda mula sa aking mga magulang. Nag-overreact si Mama. Marahil hindi niya gusto ang konsepto na nagkaroon ng relasyon ang kanyang nag-iisang anak sa isang kasambahay. Aminado si Mama noong mga panahon na iyon na madaling mapuna ang mga mali o hindi kaaya-ayang bagay kaysa sa mga maayos o mabubuting kaganapan sa buhay. Habang ako ay nakahiga sa ospital, sinubukan nilang intindihin kung bakit ako nabighani sa dalaga. Naalala nila ang mga panahong kung saan madaming magagandang nangyari dahil kay Leila. Nakumbinsi kasi ni Leila sila lolo at lola na maglakad-lakad bilang ehersisyo upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Kahit bata pa ay napakagaling din magluto ni Leila na talagang mapipilitan kaming umuwi ng maaga at magsalo-salo ng magkasama sa hapagkainan na naging dahilan upang mas lalong tumibay ang relasyon ng aming pamilya. Si Leila din ang dahilan kung bakit ako ginaganahan at determinadong magtrabaho araw-araw. Inimpluwensyahan niya kami na maging positibo sa buhay at pahalagahan ang lahat ng bagay, maliit o malaki man. Sa katunayan, parte na nga siya ng pamilya, hindi isang malaking pagkakamali o ehemplo ng demonyo o nagdulot ng malas sa aming pamilya si Leila. Bagkos, isa siyang anghel na hulog ng langit. Napagtanto ng aking mga magulang ang pagkakamali nila, kaya hinanap nila kung nasaan si Leila. Guminhawa naman ang pakiramdam nila nung natuklasang nasa kapitbahay lang pala siya pansamantalang nanunuluyan. Doon siya nakiusap na tumuloy ng 2 araw dahil nagbabaka sakali siyang makita at makausap akong muli. Humingi ng paumanhin sa kanya si Mama at dinala siya sa ospital kung nasaan ako. Pagmulat ko sa aking mga mata matapos ang operasyon, ang kauna-unahang nakita ko ay ang mapupungay na mata ni Leila at ang pagtulo ng kanyang mga luha marahil sa pag-aalala. Umiiyak siya at maging ang aking mga magulang ay tumatangis na din. Tinanggal na ng permanente bilang kasambahay si Leila dahil naging opisyal na parte na siya ng pamilya namin. Tinulungan namin si Leila na kumuha ng Alternative Learning System, Accreditation, and Equivalency. Nang sa ganon ay mapagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nakahanap kami ng eskwelahan na culinary school at tuwang-tuwa si Leila sapagkat pangarap niyang magtayo ng isang restaurant sa hinaharap. Binasbasan din nila ang aming kasal at nakiusap kung maaring doon muna kami tumira sa kanila. Malugod naman akong pumayag dahil sa ganoong paraan ay mas makakaipon kami para sa gusto naming negosyo. Palagi pa din akong nagmamadaling umuwi galing trabaho at nagtutungo sa convenience store malapit sa sakayan ng jeep. Bumibili pa rin ako ng tsokolate para sa mga bagong paborito kong tao sa mundo. Si Evan at Lina, ang 2 pinakamamahal naming anak ni Leila. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli,
Paalam at God bless po!